China, inuubos na ang yamang dagat ng Pilipinas. Mga mangingisdang Pilipino, bukod sa nahihirapan ng makahuli ng isda, ay naitataboy pa sa sarili niyang karagatan. Bakit tila malayang nagagawa ito ng China? May aksyon bang ginagawa ang Pilipinas? This kind of illegal actions or Layong pag-ubos ng China sa ating mga resources, yan ang ating aalamin. At bago tayo magpatuloy ay may ikwento lang akong success story ng mabilisan. Noong 2010, walang pumapansin sa Bitcoin dahil napakababa ng halaga. Ito si Laszlo Hanyecz, isang programmer at maagang nag-invest sa Bitcoin. Sikat ang kanyang kwento. Bumili siya noon ng 2 Papa John's pizza sa halagang 10,000 Bitcoin. Nung mga araw na yun, ang halaga nito ay nasa $41 lang. Ngayon, ang 10,000 na Bitcoin ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Kamakailan lang, ang Bitcoin ay umabot na sa $100,000 threshold, pinakamataas sa 15-year history ng Bitcoin, at ngayong 2025 ay inaasahang mas tataas pa ito. Ang mahalaga ngayon ay makahanap ka ng reliable na broker para makapag-invest ka rin dito. Buti na lang nahanap ko ang Pocket Broker. Ngayon ipakita ko sa inyo kung paano magkakaroon ng $100 Bitcoin sa Pocket Broker sa 3 simpleng steps. Una, download the app o pumunta sa kanilang website at mag-register. Ikalawa, i-open ang unang transaction. Ikatlo, maghintay lang ng ilang oras at ayun, may $100 na tayo. Try nyo na ngayon at kumita ng malaki. Huwag kalimutang ilagay ang code 2025 PANTAS para makatanggap ng libreng bonus. Sa totoo lang, mayroon akong 2 regret. Una ay hindi ako bumili ng Bitcoin noong 2010. Pangalawa, hindi ko agad din-discover ang Pocket Broker ng mas maaga. Noon pa sana ako nakapagsimulang mag-invest. Akala ko mahirap. Napakabilis lang naman pala mag-register. Ilang click lang dahil pwedeng gamitin ng email, Google account o kahit Facebook. At bilang bonus, kapag ginamit nyo ang ating code ay makakatanggap kayo ng 100% bonus up to $1,000. Napakadali ring mag-withdraw. Pwedeng e-wallet, online banking o cryptocurrencies. 0% commission sa withdrawal, 24/7 support, 130 assets at up to 92% yield kasama ang cryptocurrency pairs, indices, stocks at cryptocurrencies. Friendly reminder lang mga kapantas, ang pagtitrade ay mayroong mataas na risk pero pag natuto ka na ay talagang makakatulong sa financial mo. At kung mayroon ka ng konting experience sa pagtitrade ay huwag ka na mag-aksaya ng oras. I-check mo na ang Pocket Broker at mag-register sa aking link na nasa description box. Huwag kalimutang ilagay ang promo code. Mabalik tayo. Umabot na sa 34 nautical miles o 63 kilometers lang ang lapit sa baybayin ng Pangasinan ang pagpapatrol ng 2 barko ng China. Ayon sa tagapagsalita ng PCG o Philippine Coast Guard, ay ito na ang pinakamalapit na deployment ng China sa baybayin ng Pilipinas. Ito ang West Philippine Sea. 200 nautical miles ang lawak ng tinatawag na EEZ o Exclusive Economic Zone ng isang bansa na napaliligiran ng dagat. Ibig sabihin, ang lahat ng nasa loob ng EEZ na ito ay kapakinabangan ng Pilipinas. Ang lahat ng mga resources sa loob ng EEZ ng isang bansa ay pwede namang i-share sa kapitbahay kung sosobra. Pero sa kalagayan ng Pilipinas ay kulang pa ito kaya dapat nating suluhin ang anumang meron dito. Tayo dapat ang eksklusibong nangangalaga sa mga ito. Tayo ang uhuli at magbebenta ng mga isda rito. Pero ang China ay walang pakundangang pumapasok sa ating EEZ at malayang nakakapangisda sa ating karagatan. At hindi simpleng barkong pangisda lang ang kanilang pinapadala sa dagat ng Pilipinas, kung hindi mga militia vessels. Mga naglalakihang barkong pangisda ng China na handa sa gitgitan kung kinakailangan. Ang mga sakay nito ay hindi lang basta mangingisda, mga nagsanay sa pakikidigma kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Hindi gaya ng ating mga mangingisda na gusto lang naman may mauwing huli para sa kanilang pamilya, gamit ang mga maliliit na bangkang ito. Kung pagbabasihan natin ang international na batas, ay ito ang 200 nautical miles ng Pilipinas, pero ang China ay hindi sumusunod at umabot na sa bahaging ito ng dagat ng Pilipinas. Nakalapit sila ng 34 nautical miles, talagang bastusan na dahil talagang napakalapit nito.
Ito ang pinakamalapit sa record na halos makapunta na sila sa ating baybayin. Dahil sa 9 dash line na ito ng China na pinaniniwalaan nilang kanilang nasasakupan, kaya malakas ang loob nilang mangisda kung saan man nila gustuhin. Gaya na lang nitong Recto Bank ng Palawan. Pasok na pasok ito sa EEZ ng Pilipinas pero hindi pumapayag ang China. Talagang ipinaglalaban nilang kanila ito. Napakaliit lang ng Recto Bank ni hindi nga ito isla, kung hindi isa lang maliit at mababaw na patag sa ilalim ng tubig. Pero bakit ito inaagaw ng China? Ang Recto Bank ay mayaman hindi lang sa mga isdang nakapaligid dito, kung hindi pati na rin sa langis at krudo. Kaya ang China ay hindi ito basta-basta bibitawan. Kung magkakaroon tayo dito ng oil and gas exploration, ay isa ito sa magiging solusyon upang gumanda kahit papaano ang ating ekonomiya. Kung madidrill natin ito, ay makakakuha tayo ng napakaraming langis at krudo na magre-resulta para mabawasan ang pag-i-import natin mula sa ibang bansa. Nakakalungkot malaman na hindi natin masimulang pakinabangan ang para sa atin dahil may isang bansang nanghaharas. Hindi gaya sa mga kapitbahay nating bansa gaya ng Indonesia, Malaysia at Vietnam ay nakakapag-drill na sila ng oil at gas sa kanilang exclusive economic zone kahit pa hinaharas sila ng China. Patuloy nilang pinakikinabangan ang kanilang yamang dagat kahit pa may nangbubuli sa kanila. Marahil ang tanong nyo ay kung anong solusyon ng ating gobyerno. May ginagawa nga ba? Meron. Akala mo lang wala pero meron. Noong 2013, dinimanda ng Pilipinas ang China sa pamumuno ni ex-President Noynoy Aquino sa Permanent Court of Arbitration sa Netherlands. Ito yung korteng namamagitan sa usaping pandagat. Lumabas sa hatol noong 2016 na atin ang Recto Bank pero ang China ay hindi pa rin pumayag. Sabi sa desisyon, maliwanag na walang legal na basihan ang 9 dash line ng China at base lamang sa kanilang mga ninuno. Noong panahon naman ni ex-President Duterte ay sinubukan niyang makipag-ugnayan sa China upang magtulungan sa negosyo para mapakinabangan ang Recto Bank sa kondisyon na ang Pilipinas ang masusunod sa proyektong ito. Kung baga, investor lang ang China na tutulong sa ating mag-construct ng minahan. Pero hindi pumayag ang China. Baka dahil mas gusto niyang buo na mapakinabangan ang Recto Bank. Komento ko lang ito. Ano naman ang kalagayan ngayon ng Recto Bank? May tensyon pa rin sa bahaging ito. Kapwa bansang Pilipinas at China ay parehas itong binabantayan dahil parehas naniniwala ang bawat isa na kanya ang lugar na ito. Kaya hanggang sa kasalukuyan ay hindi masimulan ang magagandang plano para sa reserve na ito. Ang dalawang Chinese vessel naman na natagpuan 34 nautical miles sa Pangasinan ay agad itinaboy ng BRP Cabra at BRP Bagakay. At namataan kinabukasan na nasa 75 nautical miles na pero nasa bandang La Union naman. Ayon sa investigasyon ay galing pa ito ng Mindoro, umakyat sa Bataan, Pangasinan at ngayon ay nasa La Union. From Mindoro and then umakyat siya ng Pangasinan at ngayon nasa La Union. We still don't know where will be the final area na kung saan maglalagi itong China Coast Guard vessels na to. Sa kabilang dako, kahapon lang ay may namataan ding ibang barko naman ng China. Hindi lang isa kung hindi 3 barko ng China Coast Guard ang tila namamasyal 35 nautical miles mula sa baybayin ng Pilipinas. Ganito kalapit ang mga barko ng China, mga nasa 65 kilometers lang mula sa El Nido. Ang ganitong distansya ay talagang nakakabahala dahil bukod sa mga mangingisdang Pinoy ay marami ring mga turista doon sa lugar. Noong nakaraan ay 2 barko lang ang binabantayan sa Pangasinan pero ngayon ay 3 barko na. Ayon sa tracking ng US ay hindi bababa sa 9 na barko ng China ang nasa teritoryo ng Pilipinas sa kasalukuyan. Pero bakit napakahirap silang paalisin? I-comment nyo dyan sa ibaba. Kung gusto mo ng mga ganitong klaseng balita ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa current events gaya nito patungkol sa West Philippine Sea. Yun lamang po para sa video ito. Uli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.